Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Witcher Sirens of the Deep. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa Witcher na si Geralt. Pinulot niya ang isang dahon at inamoy ito. Sinusundan niya ang amoy ng isang halimaw, ang Alorx, isang halimaw na napakahusay sa pag-akyat sa mga bato at paglangoy. Habang hinahanap niya ito, biglang lumitaw ang Alorx mula sa mga bundok at inatake si Geralt. Kahit na malaki ang halimaw, ipinakita ni Geralt ang kanyang husay sa pakikipaglaban, gamit ang kanyang espada at mahika. Sinubukang lunurin siya ng Alorx sa tubig, ngunit lumaban pa rin si Geralt. Nang makita ng halimaw ang apoy sa kamay ni Geralt, nagdesisyon itong tumakas, na pagtanto nitong hindi niya kayang manalo. Ngunit ginamit ni Geralt ang kanyang mahika upang patigasin ang tubig at ipitin ang halimaw sa yelo. Bago niya ito tuluyang patayin, biglang lumitaw ang isang pamilya ng mga sirena at nakiusap para sa buhay ng halimaw. Sinabi ni Geralt na inupahan siya upang patayin ang Alorx dahil hindi ito ang unang beses na umatake ito sa nayon. Ngunit ipinaliwanag ng mga sirena na hindi ito kumakain ng tao, kundi ng mga hayop lamang at gutom lang ito. Sa huli, nagpasya si Geralt na palayain ang Alorx at hiniling sa mga sirena na ihatid siya pabalik sa lupa. Samantala, sa ilalim ng dagat, nagkaroon ng isang seryosong pagpupulong sa pagitan ng mga nilalang dagat. Nagrereklamo ang lahat sa kanilang hari, pati mga anak nila ay hindi makakain dahil sa mga tao. Galit sila dahil kahit isang nilalang dagat tulad ng Alorx ay pinapatay ng mga tao gamit ang isang Witcher. Gusto nilang makipagdigma, ngunit naniniwala ang hari na mas mabuting panatilihin ang kapayapaan sa ngayon. Isang nilalang dagat ang hindi sang-ayon, sinasabing ang hari ay masyadong mahina dahil ang anak nitong si Sheena ay umiibig sa isang prinsipe ng tao na si Glovel. Matapos ang matinding protesta mula sa mga nilalang dagat, sinabi ng reyna na pag-iisipan niya ang panukala nila. Ngunit hindi sumang-ayon si Sheena, naniniwala siyang ang kanyang kasal kay Glovel ay makapagdudulot ng kapayapaan, hindi digmaan. Sumang-ayon naman ang kanyang tiyahin na si Mozen, na nagsabing hindi solusyon ang digmaan kundi isang kasal. Ngunit nanatiling matigas ang hari, hindi kailanman makakapangasawa ng tao ang kanyang anak. Sa kanilang argumento, nalaman natin na si Mozen ay minsang naging taksil. Siya rin ang unang minahal ng hari bago siya nagpakasal sa reyna. Nang ipaalala ito ni Mozen sa reyna, galit siyang pinalayas nito. Samantala, sa isang bar, nagtataka si Jesir kung bakit nagbago ang isip ni Geralt tungkol sa pagpatay sa Alorx. Sinabi ni Geralt na wala namang pinatay ang halimaw, kaya baka ang mga tao ang totoong kontrabida sa sitwasyong ito. Naiinis si Jesir, si Geralt ay isang Witcher na may moral na panuntunan, pumapatay lamang ng mga halimaw na nananakit ng tao. Ngunit dahil dito, lagi silang hikahos sa pera. Sinabi ni Geralt na maaari silang maghanap ng trabaho sa ibang bayan, ngunit ipinaalala ni Jesir na dumayo sila roon para maiwasan ang dating kasintahan ni Geralt, isang mangkukulam na nagngangalang Yennefer. Nag-flashback ang eksena, si Yennefer ang unang babaeng minahal ni Geralt. Bumalik sa kasalukuyan, habang pinalalabas sila ng bar, dumating ang isang mensahero mula sa palasyo. May alok siyang trabaho kay Jesir, isang talentadong bard at gitarista, para magtanghal sa isang festival kung saan darating ang hari. Sa festival, nagkita muli sina Jesir at Essie, isang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Pinakilala ni Jesir si Essie kay Geralt, at halatang nagkakagustuhan na ang dalawa. Lumaki sina Jesir at Essie sa bayan ng Brard. Noon, si Jesir ay madalas na binubuli, hindi siya marunong lumangoy, kaya itinulak siya sa ilog upang pahirapan. Ngunit dumating si Essie upang iligtas siya. Nagulat si Jesir nang makita niyang ang leader ng kanyang dating mga bully, si Zeist, ay isa ng opisyal sa hukbo. Siya ang naging tagapayo militar ng prinsipe, si Glovel. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, nagsasabing mahina ang hari. Ipinaliwanag ni Essie na ito ay dahil nagkaroon ng 5 pag-atake sa mga maninisid sa nakalipas na mga buwan, ngunit wala pang napapanagot. Hinala ni Essie, ang mga sirena ang may kagagawan. Ngunit hindi gumaganti ang pamilya ng hari dahil si Glovel ay umiibig sa prinsesa ng mga sirena. Habang nagsasaya ang mga tao sa festival, lumipat ang eksena sa dagat. Isang pangkat ng mga maninisid ang nakahuli ng maraming isda at kabibe upang ibenta. Ngunit biglang sumalakay ang mga sirena at pinatay silang lahat. Balik sa festival, isang magandang prinsesa ang iniharap kay Glovel bilang kanyang mapapangasawa. Ngunit biglang dumating ang isa sa mga sugatang maninisid, duguan at halos patay na, upang ibalita sa hari ang nangyari.
Bago siya malagutan ng hininga, na lamang ang mga sirena ang umatake. Wala nang ibang pagpipilian ng hari kundi ideklara ang digmaan laban sa mga sirena. Ngunit iminungkahi ni Zeist na imbes na digmaan, ipadala si Geralt upang hanapin at patayin ang may sala. Alam ni Geralt na kung tatanggi siya, magkakaroon ng digmaan, kaya pumayag siyang gawin ang misyon upang pigilan ito. Kinagabihan, habang nagkakampo sina Geralt at Jessir, napansin ni Jessir na palaging nababanggit ni Geralt si Essie. Naiisip niyang gusto ito ni Geralt at hinihimok siyang ligawan ito dahil mabait siyang babae, hindi tulad ng kanyang dating kasintahan, na tinawag niyang ahas na may dila ng demonyo. Kinabukasan, habang natutulog si Geralt, bigla siyang inatake ng isang Vodnik, isang kakaibang nilalang sa dagat. Napakahusay nitong lumaban kaya nahirapan si Geralt. Uminom siya ng isang potion upang lumakas at nagawa niyang talunin ito, ngunit pinakawalan niya ito sa halip na patayin. Tinanong siya ni Jessir kung bakit niya ito pinalaya. Sinagot siya ni Geralt na mas magiging kapaki-pakinabang ang nilalang na buhay kaysa patay. May mga bakas ng dugo ng Vodnik sa lupa, balak ni Geralt gamitin ito upang sundan ang lungga ng mga Vodnik. Ngunit bigla niyang napansin na may sumusunod sa kanila. Nang handa na siyang umatake, natuklasan niyang si Essie pala ito. Sumama siya dahil gusto niyang tumulong upang pigilan ang digmaan. Sa kabilang banda, kinausap ni Haring Yelt ang kanyang anak tungkol kay Merishin bilang isang sirenang babae. Ipinaliwanag niya na ang kasal ay hindi lang tungkol sa pag-ibig kundi tungkol din sa tungkulin. Ang buhay ng kanyang anak ay hindi lang para sa kanya kundi para rin sa kaharian. Sinabi ni Aglovale na iniisip niya ang kapakanan ng kaharian at na ang kanilang pagsasama ay may potensyal na magdala ng kapayapaan sa lupa at dagat. Ngunit pilit ipinaunawa ni Haring Yelt sa kanyang anak na ito ay imposible. Saan siya titira pagkatapos pakasalan ng isang sirena? Paano sila magkakaroon ng supling sa dalampasigan? Samantala, nagkaroon ng romantikong sandali sina Aglovale at Sheena habang nag-uusap. Ngunit biglang napansin ni Sheena ang isang mangkukulam na papalapit sa Vodnik Dan, kaya iniwan niya ang prinsipe upang bigyan ng babala ang kanyang mga kababayan. Nakita ni Geralt ang Vodnik na umatake sa kanya noon at ipinako ito sa lupa para tanungin. Itinanong niya kung sino ang nag-utos na patayin siya, ngunit tumanggi ang Vodnik na magsalita dahil sa takot sa taong nag-utos. Bago pa man ito makapaglahad ng pangalan, dumating si Komandante Zealous kasama ang kanyang mga sundalo at pinatay ito gamit ang kanyang sibat. Nagagalit si Geralt sa ginawa ng komandante dahil sinusubukan niyang pigilan ang digmaan sa pagitan ng tao at mga nilalang dagat, ngunit tila lalo lamang itong pinapalala. Biglang inatake ng Vodnik si Komandante Zeist at ang kanyang mga tauhan, na nauwi sa madugong labanan. Pati ang mga sirena ay sumali sa laban upang tulungan ang Vodnik. Isa sa mga Vodnik ay sinubukang lunurin si Essie, ngunit sumisid si Geralt at ginamit ang kanyang mahika upang sagipin siya. Nagbanta si Geralt kay Komandante Zealous na umalis, kung hindi ay papatayin niya ang nag-iisang tunay na halimaw na kanyang nakikita. Samantala, isang sirena ang malubhang nasugatan, ang pinsan ng reyna ng mga sirena. Naniniwala si Molen na sinusubukan ng mga tao na ilihis si Sheena sa kanyang tungkulin sa pagprotekta sa dagat, ngunit naniniwala si Sheena na walang kinalaman si Aglovale sa pag-atake, si Zeus lamang ang kumilos sa sarili niyang kagustuhan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling upang pigilan ang pagdurugo, ngunit namatay ito. Matapos lapitan ng benda si Geralt, iminungkahi ni Jessir na dapat silang makipag-usap kina Prinsipe Aglovale at sa sirenang prinsesa upang malaman ang katotohanan mula mismo sa kanila. Kinabukasan, nang makaharap nila ang prinsipe at ang sirenang prinsesa, tinanong ni Geralt kung siya ang nag-utos sa Vodnik na patayin siya. Mariin itong itinanggi ng prinsesa. Bigla siyang nagsimulang maghinala kay Komandante Zeist, dahil nang malapit nang ipahayag ng Vodnik ang pangalan ng taong nag-utos, siya ay agad pinatay ni Zealous. Nagkaroon ng pagtatalo sina Prinsipe Aglovale at ang sirenang prinsesa, suportado ng prinsipe ang mga kilos ni Komandante Zealous, samantalang galit ang prinsesa dahil ipinagtatanggol ng prinsipe ang pumatay sa kanyang pinsan. Sa galit, ininsulto siya ng prinsipe at sinabing hindi siya makapaniwalang nahulog siya sa kanya. Sa sakit ng kanyang narinig, tumulo ang luha ng prinsesa bago siya lumubog pabalik sa dagat. Habang ginaganap ang libing ng pinsan ng prinsesa, si Komandante Zeist naman ay abala sa pangunguha ng mga bata mula sa kanilang mga ina upang pilitin silang sumali sa hukbo upang labanan ang mga nilalang dagat. Sinimulan ng hari ng mga sirena ang pagsasanay ng kanyang mga sundalo bilang paghahanda sa digmaan, habang ang mga tao ay nagsasanay rin sa napaka-brutal na paraan.
Bagamat nagbago na ang nararamdaman ni Sheena para sa prinsipe ng mga tao, ayaw pa rin niyang magkaroon ng digmaan dahil maraming buhay ang mawawala. Binigyan siya ni Molan ng isang gayuma na magpapahintulot sa kanya na maging tao upang hindi lang makasama si Prinsipe Aglovale kundi upang kumbansihin din ng mga tao na pigilan ang digmaan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Sheena, may masamang balak si Molan. Samantala, natagpuan ni Geralt, Essie, at Jazir ang mga bangkay ng mga maninisid at isang kwintas na tanging ang mga maharlikang sirena lamang ang may suot. Naniniwala si Essie na ang reyna ng mga sirena ang may kagagawan ng kanilang pagkamatay. Bumalik si Geralt sa kastilyo upang ipaalam ito sa hari. Sinabi niya na isang maharlikang sirena ang may kagagawan, ngunit hindi niya pinaniniwalaang ang hari, reyna, o prinsesa ang may sala. Sa halip, isang nilalang na nag-anyong kraken ang pumatay sa kanila sa bisa ng kapangyarihan ni Molan. Ibinunyag ni Geralt na si Molan lamang ang tanging miyembro ng maharlikang pamilya ng sirena na may kakayahang magpalit ng anyo at gumawa ng mga gayuma. Sinabi niyang naruroon mismo si Molan sa kanilang harapan dahil ang princess ang gustong ipakasal ng hari kay Prinsipe Aglovale ay walang iba kundi si Molan. Biglang nagbago ang anyo ni Molan at matapos ang isang labanan, tumakas siya sa bintana. Ibinunyag ng hari na alam niya ang lahat ng ito at talagang ayaw niyang magkatuluyan ang kanyang anak at ang sirenang prinsesa, kahit pa mangahulugan ito ng pakikipag-alyansa kay Molan upang magsimula ng digmaan laban sa mga sirena. Dahil dito, tumigil si Komandante Zealous sa paglilingkod sa hari, at nagalit din si Aglovale sa kanyang ama. Inutusan ng hari ang kanyang mga tauhan na dakpin sina Geralt, kanyang mga kasama, at si Zeist. Bago simulan ng hari ang digmaan, nagpasya siyang pahirapan muna si Geralt sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga kaibigan sa kanyang harapan. Ngunit bago mapatay si Zeist, nagdulot siya ng pagsabog, dahilan upang magsimula ang kanilang paglaban para sa kalayaan. Nang napapalibutan na sila ng hukbo ng hari, dumating ang sirenang prinsesa at ginamit ang tubig upang walisin ang mga sundalo ng hari. Dito tuluyang nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga nilalang dagat. Lumitaw si Molan at naganyong isang higanteng kraken. Pinatay niya si Zeist sa pamamagitan ng pagpunit sa kanyang katawan at iniutos sa mga Vodnik na patayin si Geralt, habang siya naman ay lumaban sa prinsesa. Nahuli ni Molan si Sheena at ibinunyag ang kanyang totoong motibo. Dapat siya ang naging reyna, ngunit dahil hindi siya nagkaanak, nagpakasal ang hari sa nakababata niyang kapatid. Galit na galit siya kaya gusto niyang patayin si Sheena at agawin ang trono. Habang papatayin na ni Mana si Prinsesa Sheena, biglang lumitaw si Prince Aglovale upang iligtas siya. Ngunit natalo siya ng isang Vodnik na nagtangkang patayin siya. Sa kabutihang palad, sinagip siya ng hari at itinulak sa ibang bangka. Samantala, pinatay ni Geralt ang maraming Vodnik hanggat kaya niya at pinutol ang kamay ni Mozen upang mailigtas si Prinsesa Sheena. Pinutol naman ni Haring Yelt ang buntot ni Sheena at itinulak siya sa karagatan upang malunod, dahil hindi siya makakalangoy nang wala ang kanyang buntot. Sa kabilang banda, habang nakikipaglaban si Geralt kay Mozen, inihagis ni Essie ang isang espada sa kanya. Ginamit ito ni Geralt upang lumipad papasok sa tiyan ni Mozen. Hinati ito mula sa loob, dahilan upang lumabas ang lahat ng kanyang laman loob. Sa huli, tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagsaksak ng kanyang espada sa utak ni Mozen. Sa huli, natalo ni Geralt at Prinsipe Aglovale si Molan. Bagamat inakala nilang patay na si Sheena, nailigtas siya ng kanyang ina. Napagtanto ni Prinsipe Aglovale ang katotohanan at ipinahayag na ang mga sirena ay hindi kalaban, kundi biktima ng kasinungalingan ng kanyang ama. Sa wakas, pinili niyang pakasalan si Sheena at uminom ng gayumang nagbigay sa kanya ng buntot ng sirena upang makasama siya sa dagat. At doon nagtapos ang pelikula.